Halina't manood at makinig kay Dr. G. Unit 1. Yaman ng wika natin, halina't tuklasin. Aralin 1. Ang mga batayang kaalaman sa wika. Layunin ng talakayan. Matukoy ang kahulugan, kahalagahan, at kalikasan ng wika, makilala ang dalawang opisyal na wika ng Pilipinas, makapagbigay ng sariling pakahulugan sa wika, at makapagtala ng mga sitwasyong nagpapakita ng magkahiwalay na gamit ng dalawang opisyal na wika ng Pilipinas. Daloy ng talakayan, kahulugan ng wika, kahalagahan ng wika, kalikasan ng wika, ilan pang kaalaman hinggil sa wika, at dalawang opisyal na wika ng Pilipinas. Kahulugan ng wika ayon kay Henry Gleason, mula sa Ostero et al., 1999. Ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura. Bernales et al., 2002, ang wika ay proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng simbolikong cues na maaaring verbal o di-verbal. Kahulugan ng wika Mangahis et al., 2005, may mahalagang papel na ginagampanan ang wika sa pakikipagtalastasan. Ito ang medium na ginagamit sa maayos na paghahatid at pagtanggap ng mensahe na susi sa pagkakaunawaan. Pamela C. Constantino at Galileo S. Zafra, 2000. Ang wika ay isang kalipunan ng mga salita at ang pamamaraan ng pagsasama-sama ng mga ito para magkaunawaan o makapag-usap ang isang grupo ng mga tao. Bienvenido Lumbera, 2007. Parang hininga ang wika. Gumagamit tayo ng wika upang kamtin ang bawat pangangailangan natin. Alfonso O. Santiago, 2003. Wika ang sumasalamin sa mga mithiin, lunggati, pangarap, damdamin, kaisipan o saloobin, filosofiya, kaalaman at karunungan, moralidad, paniniwala, at mga kaugalian ng tao sa lipunan. Up Diksionaryong Filipino, 2001. Ang wika ay lawas ng mga salita at sistema ng paggamit sa mga ito na laganap sa isang sambayanan na may iisang tradisyong pangkultura at pook na tinatahanan. Sa pangkalahatan, ano nga ba ang wika? Ang wika ay kabuuan ng mga sagisag na binubuo ng mga tunog na binibigkas o sinasalita at ng mga simbolong isinusulat. Bawat bansa ay may sariling wikang nagbibigkis sa damdamin at kaisipan ng mga mamamayan nito. Isa sa mga pangunahing gamit o kahalagahan ng wika ang pagiging instrumento nito sa komunikasyon. Mahalaga ang wika sa pagpapanatili, pagpapayabong, at pagpapalaganap ng kultura ng bawat grupo ng tao. Kapag may sariling wikang ginagamit ang isang bansa, nangangahulugang ito ay malaya at may soberanya. Wika ang nagsisilbing tagapag-ingat at tagapagpalaganap ng mga karunungan at kaalaman. Mahalaga ang wika bilang lingua franca o bilang tulay para magkausap at magkaunawaan ng iba't ibang grupo ng taong may kani-kanyang wikang ginagamit. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng wika sa pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnayan tungo sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Kalikasan ng wika. Ang wika ay may masistemang balangkas. Ang wika ay arbitraryo. Ginagamit ang wika ng pangkat ng mga taong kabilang sa isang kultura. Ilan pang kaalaman hinggil sa wika. Heterogeneous ang sitwasyong pangwika sa Pilipinas dahil maraming wikang umiiral dito at may mga dialekto o variety ang mga wikang ito. Homogeneous ang sitwasyong pangwika sa isang bansa kung iisa ang wikang sinasalita ng mga mamamayan dito. Ang Tagalog, Cebuanong Binisaya, Ilocano, Hiligaynon, Samar Leyte, Pangasinan, Bicol, at iba pa ay mga wika. Ang dialekto ay nangangahulugang variety ng isang wika, hindi hiwalay na wika. Bernakular ang tawag sa wikang katutubo sa isang pook. Ang bilingualismo ay tumutukoy sa dalawang wika. Ngayon, hindi na bilingualismo kundi multilingualismo ang pinaiiral na patakarang pangwika sa edukasyon. Dalawang opisyal na wika, Filipino at Ingles. Gagamitin ng Filipino bilang opisyal na wika sa pag-akda ng mga batas at mga dokumento ng pamahalaan. Gagamitin naman ang Ingles bilang isa pang opisyal na wika ng Pilipinas sa pakikipag-usap sa mga banyagang nasa Pilipinas at sa pakikipagkomunikasyon sa iba't ibang bansa sa daigdig. Maraming salamat sa inyong pakikinig.